Update sa ata sa linog dito sa Mindanao mga bay. Misaka na sa 37 katawo ang natalang namatay human gitay-og sa magnitude 7.8 nga linog ang Mindanao gahapon. Ang Office of the Civil Defense nidugang pod nga nisaka na sad sa 479 katawo ang samaran unya na ay upat nga missing. Kung ato ning i-breakdown mga bay, upat ang patay samtang 23 ang injured sa Davao Region. Unya 33 ang patay, 456 ang injured ug upat ang missing sa Soc-Sargen. Gani ang buntag nagpadayon ng search and rescue operation sa General Santos para sa upat nga natrap sa nahugnong building. Sumala sa General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, kapin usa ka libo ka residente ang naapektuhan aning linog ug naani sila karon sa evacuation centers sa syudad. Gisuspenso sad ang mga klase ug trabaho sa Gensan hasta pod ang commercial flight sa General Santos City Airport. Nagpadayon pa karon ang assessment sa local government unit para sa mga damages sa airport. Doon na nasay kuryente sa mga ubang barangay. Unya, sa Sarangani pod mga bay, gipatuma na ang province-wide emergency evacuation. Doon na po'y clearing operations para sa mga bato sa kalsada human sa paglinog na ay nakita mga liki o crack sa tulay ug erosion sa kilid ani. Maong gipasarado ang maong parte sa karsada. Ang usa sa problema sa mga tawo didto, labi na sa mga bata ug senior citizen, kay naputol ang supply sa ilang tubig ug kuryente. Sa karon mga bay, ma-feel gihapon sa ubang probinsya ang mga aftershocks. Posible pa daw ning masinati sa mga sunod semana o buwan. Kani mga bay, gusto pa ninyong mahibaw-an kung unsay nakatrigger sa grabe kakusog nga linog gahapon? Ato ning sayron karon kauban si Benz Rodriguez, Senior Science Research Specialist gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Maayong hapon, Sir Benz. Ano po kaya ang nag-trigger po sa lindol dito sa Mindanao? Magandang hapon po, Ma'am Chiki, at sa lahat po ng taga-subaybay at nanonood ng ating programa. No? Ito pong lindol na ito na nangyari kahapon 7:37 a.m. sa may Maasim, Sarangani, may magnitude 7.8 at lalim na 53 kilometers ay dahil sa Cotabato Trench. Yun po yung nakikita natin na source nitong nangyaring lindol. No? So ito pong lindol na to ay tectonic in origin. At the same time, may naitala po na malakas na pagyanig na pagyanig na intensity 7 sa Maglan, Kiamba, Malapatan, Malungon, Sarangani sa General Santos City. So pag pinag-uusapan natin, ma'am, na intensity 8 na dito, usually po mahirap nang tumayo ang mga tao na nakakaramdam ng ganitong klaseng pagyanig. No? Based sa mga nakita natin ng mga videos, no? Ganun yung na-experience ng mga tao. At the same time, pag ganitong kalakas, since malakas yung pagyanig at yung epicenter ay nasa dagat, epicenter ng lindol ay nasa dagat, na-expect din natin yung tsunami. Kaya may mga nakita din tayo ng mga unusual na mga pag-atras ng dagat at pagpasok ng dagat dun sa ilang mga coastal community. No? So, pwede din ma-experience ito sa lindol na ito. No? Pwede magkaroon ng landslide, o liquefaction, mga sandballs, and even yung mga fissures o pagbitak ng lupa dahil sa malakas na ground shaking. Ilang taon na rin nating naririnig itong tinatawag na the big one, no, Sir Benz? Ito ba ay maituturing nating the big one? Kasi usually pag sinabing the big one, ang iniisip ay dito sa Metro Manila. Ito po ba? Pwede bang ito na yun? Pag pinag-uusapan po kasi natin na big one, ito yung malakas na lindol na pwede mangyari sa isang area. So lahat ng lugar sa Pilipinas, since situated tayo sa Pacific Ring of Fire, may kanya-kanya tayong big one. So kung pinag-uusapan naman natin ay ang big one dito sa area na to, nang based sa seismicity o based sa historical events na nangyari dun sa tawag dito sa Cotabato Trench, meron pang naitala before na mas malakas na magnitude 8 na nangyari doon naman sa 1976 na kung saan yung tinatawag natin na Moro Gulf earthquake. So basically yung mga big one niya na pinag-uusapan na to, yung malakas din sa area. Posible na itong Cotabato Trench ay kaya mag-generate ng magnitude 8.0 based din sa mga nakaraan niyang seismicity. So pwede
pa natin ma-expect na posible na meron pang mas malakas. Pero yun nga, sa ibang parte na nung Cotabato Trench. No? So, ang nakikita natin dito, isang part ng Cotabato Trench, one which is itong malapit sa may Sarangani. No? Pero yun nga po, the more na parang, ano ba tawag dito? The more na parang alam natin na posibleng may threat pa, the more na kailangan natin mag-prepare sa mga ganitong posibleng mangyaring event in the future. Oo, so nandun po talaga sa lakas pag sinabing the big one. Yes po. Okay, Lakas gets ng po. lindol po. Oo. Sana naman po ay hindi na po mangyari yan. Pero sa ngayon po ba, kasi as of yesterday, between 5:30 and 6 p.m. po, ay meron pa rin po mga naitalang mga aftershocks. 100 plus, in fact, sabi ng aming reporter po. So ngayon po ba, ay meron pa po bang mga aftershocks nararamdaman po dun sa Sarangani o sa mga kalapit na lugar po? Bali po yung count natin no, as of 4 p.m. meron na tayong naitala na aftershocks na 1,368. So ito yung nare-record nung stasyon na pinakamalapit dun sa epicenter ng lindol. 1,368 ay medyo malaki, pero tandaan po natin na yung event natin ay magnitude 7.8. Kaya natural lang po na mas malaki yung number ng aftershocks na nakikita natin ngayon. Malinaw po. 1,368 na aftershock, 398 doon plotted, meaning may information kayong nakita na pinablish namin sa website, sa mga social media. At based dun sa 398, 36 po doon yung felt. Meaning, meron tayong nakuhang report na naramdaman nila itong mga lindol nito. So, so far continuous po ang ginagawa ng PHIVOLCS 24/7 nag-monitor dito sa nangyayaring event sa Sarangani. Well, maraming salamat sa PHIVOLCS at daghang salamat kanimo Sir Benz Rodriguez, Senior Research Specialist gikan sa PHIVOLCS. Kani mga bay, bantay-bantay gid mo anang maayong manabi o mo istorya kay ang uban mangingilad na. Naay lalaking maayo kaayo ana nga nakailad gyud og nakakolekta og abang o rent sa Cebu City. Ang suspect nagpakaron ingnong kolektor sa abang o rent. Para sa kumpletong detalye mo balita si News 5 correspondent John Aroa. Nakuha aning CCTV video ang pag-agi sa usa ka lalaking nakaputi ug nagkaho atubangan sa simbahan sa Guadalupe sa Cebu City alas 7 sa gabi atong Biyernes. Niduol ni siya sa usa ka tindahan og fruit shake, nakig-istorya sa tindera. Dili madungog sa video kung unsa ilang giistoryahan pero ang ingon sa tindera sa fruit shake, naningil daw ang lalaki sa abang sa maong tindahan. Gisugod ako na siya nga magkuha sa rental sa kami nga among store. Gisugod siya kuha og 4-5. Nya katud ako no nga month, April ug May. Daling gitsatan sa tindera ang iyang amo nga naay nangolekta sa abang sa ilang tindahan. Pero ang problema, Ganun ako no magkuha og kanang rental nga. Man tami kuan kanang bayad ato nga month. Nya usa pa sa June na karon. maayo daw kaayong manabi ang sospek. Nailad po ang tindera. Sa laing anggulo sa CCTV, makita nga nilakaw na ang lalaki. Ni diretso og tabok sa dalan og nisakay og jeep. Gisulat pa kunuhay sa sospek sa logbook sa tindahan ang nakolekta nga renta og naapagyoy pirma nga na-receive na niya ang abang. Picturean ta daw siya sa ako ang kauban. Then mo to nahibong ako ang kauban. Pagkuha na sa iyang phone, nilakaw na siya. Uwahin na kaayo nila nahibawan nga daga na di na biktima ang sospek ana ang modus. Naapay usa ka laundry shop nga nabiktima sa sospek sa laing lugar pero dinhi nakuhaan gyud siya sa CCTV. Sa tindahan sad og ukay-ukay sa Mualboal, Cebu, nagpakaron ingnon pod ang sospek nga kolektor sa abang sa tindahan. Naka-face mask ang sospek ani. Na-scam sa diya ang tigbantay sa tindahan. Nagbilin pod siya og receive copy og pirma sa nakolektang kwarta. Nakabot na ang reklamo sa LGU sa Cebu. Gipasidadaan karon sa PNP ang mga establishmento bahin ana nga modus. Ang kaning mga tao nga muanha sa atong mga building or magnaa sa streets, ayaw gid mo pagsalig. Okay? Now kung mangayo og rent, ayaw gid mo pagtuo nga siya mauna siya ang tag-iya. Make sure nga kinahanglan gani og naa sila mga ID identification.
Muhatag og 5,000 pesos ka ganti ang tag-iya sa tindahan sa fraud shake sa kung kinsay makatudlo sa sospek. Padayon siya karong gipangita sa mga pulis. Nagbalita gikan sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Gikan sa nagpakaaron ingnong kolektor na asay laing modus nga na-report karon sa Cebu City mga bay. Nay delivery rider nga ni dawat og bayad para sa gi-deliver niyang peke nga parcel. Para sa detalye mo balita si Ian Melesio para sa The Freeman Banat News. Kita kayo ng CCTV footage ang mga customer nga namalit sa katindahan sa Prensa Balamban, Cebu adtong Sabado sa hapon. Pagkataud-taud ana niabot ang usa ka laki nga putos kayo og gisulog og naka-helmet. Naa siya dala nga kahon o gapaabot nga mahuman ang mga customer. Sa dihang nilakaw na ang mga customer, nagpaila dayon siya nga delivery rider. Unya gitunol ang dala nga kahon sa 68 anyos nga babae nga tagiya sa tindahan. Parcel daw to sa iyang anak. Diretso ra pod ni nga gibayran ni Nanay Juliana. Pagtanaw na siya, wa man ko'y parcel na ani ka dako ma. Ko nga, wa di ay, siya wala man. Siya nga, amatay binuang ni kay labi na. Ang ako sagod kay pintilpin ra may gisuwat, wa na ko mamatik di ba, wala ra gisu ko na. Pintilpin ra gisuwat nga sa akong anak ug ang amount ug ang dire lugar dire maora. Sa dihang giablihan, guba nga engine block ug baterya sa motor nga di na magamit ang sud sa kahon. Dali nila ning gipost sa social media. Usa sa mga netizen ang ni-comment nga nakailas siya sa suspect. Silingan na di ay sa biktima. Giila ang suspect nga si Vicente Enriquez nga usa ka delivery rider ug makadaghanang nakadeliver sa biktima. Ako dawat ra pug ko, wala ko'y lautan no na una nga unsa dayto. Wa na ko tan-awa nga og legit gyud nga kanang mga parcel. So sa siya naka-deliver diri pero nangita gyud siya paagi nga makaskam siya kay wa siya kwarta siguro. Nya siguro bisyo ana. Giangkon sa suspect diya sa biktima na buhat niya kini para lamang na siya ikabayad siyang naligsan. Ni saa daw ni nga mubayad pero wa naman ni siya nagpakita sa ilang balay karon. Gireport na nila ni sa Balamban Police Station. Huwag talagang bastang-bastang magtiwala. I-arrange natin, tingnan natin kung legitimate yung package, no? Tanungin natin sa kamag-anak natin kung hindi tayo yung nagpadala, hindi tayo yung bumili, tanungin natin kung may binili ba. Huwag basta-bastang magbayad. Balamban Police nanawagan sa publiko nga isumbong gyud sa ilaha kung naay mga ingon-ani nga krimen para dali nilang maaksyonan. Padayon pa nga gipangita ang suspect para sa 1PH Ian Melesio sa The Freeman Banat News. Full tank na ba ang inyong mga sakyanan? Kay nagsugod na ra ba ang anisaka ang presyo karong adlaw? Gipahibalo daan sa Department of Energy o DOE nga mosaka hangtod sa 5 pesos and 77 centavos kada litro. 5 pesos and 7 centavos kada litro ang presyo sa diesel. Unya sa gasolina, posibleng us-us kutob 1 peso and 70 centavos kada litro. Pero posible sad nga mosaka ni og 30 centavos kada litro. Ato ning klaruhon mga bayha, ang posibilidad nga pagsaka o pag-ubos sa presyo sa gasolina ang ingon sa DOE range lang ni og depende na lang na sa mga gas stations. Sa kerosene pod mga bay, mas dako ang pagsaka kay 8 pesos and 10 centavos kada litro. Una nang giingon sa industry sources nga ang hinungdan aning pagtaas sa presyo sa lana mao ang walay kahumanang gyera sa Middle East. Pero gipasalig sa DOE nga naapatay igong supply sa lana. Sa mga bayan atong unemployed diha, na-hire na ba mo? Kay sa latest data nga gipagawa sa Philippine Statistics Authority o PSA, niubos ang unemployment rate sa Pilipinas. Sumala sa PSA ni us-us sa 4.7% ang unemployment rate ni adtong April gikan sa 5% ni adtong March. Equivalent ni sa 2.41 milyon nga mga Pilipinong walay trabaho ni adtong Abril gikan sa 2.58 milyon nga mga Pilipinong walay trabaho ni adtong Marso. Pero ang ingon sad sa PSA, moabot sa 95.3% o 48.89 milyon nga mga Pilipino ang dunay trabaho ni adtong April. Naunsa naman ni atong Senado mga bay, gianunsyo ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian kaning gituuhan nilang hulga sa seguridad sa Senado. Sumala daw ni sa impormasyong nakuha sa National Bureau of Investigation. Pero walay detalye kung unsa ni nga hulga sa seguridad sa Senado. Gipahibalo lang daw ni NBI Director Melvin Matibag sa Blue Ribbon Consultative Meeting gahapon nga naa daw potential threat sa Senate. Tungod ani nga impormasyon, nakig-cooperate na silang Gatchalian sa mga intelligence agencies para sa information ug intelligence gathering. Unya, niingon si Senator Tito Soto nga kung naa daw makita nga klarong danger sa security,
pwede daw gyud nga i-lockdown ang Senate building. Sumala sad sa impormasyong nakuha ni Senator Ping Lacson, niabot na kuno sa battalion o regional levels ang frustration within sa armed services. Niingon sad si Gatchalian nga makig-meeting siya sa Senate Executive Committee ug Sergeant at Arms para sa mga kinahanglan nga adjustment sa seguridad. Maunang nag-issue na og work from home arrangement si Gatchalian para ugma og sa Huwebes. Kay prioridad nila ang kaluwasan sa mga senador ug sa 2,000 empleyado sa Senado. Kani mga bay, planong pasakaan og kaso sa Department of Environment and Natural Resources o DENR didto sa Davao Region ang bisan kinsa nga motambak og basura sa atubangan sa ilang opisina. Sa usa ka social media post sa DENR Davao, ilang gipahibalo nga silutan o hatagan og penalty ang bisan kinsa nga mas masakpang illegal nga naglabay og basura. Naa ni multa nga 3,000 pesos ug pagkapreso og hangtod 6 ka bulan. Kung mahinumduman pa ninyo mga bay, gimando ni Davao City Mayor Baste Duterte nga anha itambak ang basura sa gawas sa opisina sa DENR sa Davao. Tungod ni sa pagsuspenso sa DENR sa sanitary landfill sa barangay New Carmen human sa trash slide nga naay 2 nga namatay. Unya gahapon mga bay, gikondena sa Malacañang ang illegal nga paglabay og basura sa Davao LGU sa atubangan sa opisina sa DENR. Gitawag sa palasyo og ugaling basura ang dili mosunod sa balaod bahin sa saktong paglabay sa basura. Ang tahasang pagpapakita ng kawalan ng galang sa batas, proseso at rule of law, ang siyang dapat na ituring na ugaling basura. Ito ang dapat na itapon ng mga abusadong leader na imbes na sumunod sa proseso para sa kapakanan ng komunidad ay maninisi pa sa mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan. Tandaan, ang proseso ay pinapatupad para sa kaligtasan ng nakakarami. Gone too soon. Makaguol kaayo ni mga bay. Patay ang 2 ka miyembro sa Ateneo Men's Basketball Team human sila nangalumos sa Aurora. Sumala sa statement na gipagawa sa Ateneo de Manila University, namatay ang mga basketballistang silang Divine Adili ug Rene Baterbonia sa ilang team building activity sa Dipakulaw gahapon. Parte sa UAAP Season 88 lineup sa Blue Eagles si Adili nga usa sad sa key players sa ilang team. Samtang si Baterbonia, bag-ong recruit pa lang ni siya sa Blue Eagles. Nag-stand out pud ni siya sa una sa palarong pambansa. Ang ingon sa Police Regional Office 3, nangaligo daw ang 2 pero nadala sa kusog nga balod padulong sa lawom nga bahin sa dagat. Giauhag sad sa mga pulisya ang publiko nga likayan ang pagpakatap og dili kumpirmadong impormasyon parte aning insidente. Emosyonal kayo ang post sa social media sa inahan ni Baterbonia tungod sa pagkawala sa iyang anak. Hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam ba't ganun ang nangyari. Tungod ani mga bay, maghimo og Sports Stakeholders Panel ang Philippine Sports Commission o PSC aron suportahan ang investigasyon sa pagkamatay sa 2 ka student athlete. Dirita sa sports mga bay, Spurs fans, we have a series on our hands. Buhi pa ang San Antonio Spurs kontra sa New York Knicks kay ilang nakuha ang Game 3 sa NBA Finals. Back-to-back bangers ang duwa so far sa NBA Finals mga bay. Sikit na sad kaayo ang duwa sa 2 ka koponan nga nahuman sa score nga 115-111 pero pabor karon sa Spurs. Namawi karon ang Spurs star player nga si Victor Wembanyama sa iyang mga sipyat sa Game 2 kadtong wala niya napasulod ang winning 2-pointer para unta sa Spurs. Pero sa Game 3, namontos siya og maayo. 32 points para sa Spurs nga gidunganan pagyud niya og grabing depensa sa iyang 8 rebounds, 3 blocks ug 2 ka steals. Ang sunod nga duwa sa NBA Finals anha buhaton sa Madison Square Garden sa Huwebes sa alas 8:30 sa buntag oras diri sa ato.
Hello ninyo diha, May Rose Bell og sa Fantilano family gikan sila sa Capiz. Hello sad kang Mirna Omar, Jan Janug sa Alendahaw family sa Malolos, Barili ug tanang OFW sa gapanan-aw nato kada hapon. Maorasan na ron. Magkuyog na sa taugma para sa usa pod kapaspas kapag balita. Ako si Chicky Verhel para nini Mubay. Kami ang inyong kapatid sa Public Service 1PH. Teleserbisyo para sa Pilipino.